Welcome to our palaging episode 1 podcast. Welcome, Princess. I'm Jonathan Orbudal and with William Pombo. Recording na ba? Yes! Agad-agad naman. Maayong udto. Mayong hapon. Wala kayong udto? Wala kayong hapon? Odto is Oh my noon. Odto is noon. Mayong odto is noon. Ay, oo nga. Mayong hapon. Pag hapon na, it's already 3:49. O, Yan di guys, meron, so sige. we are available on podcast and Spotify. So you can check our episodes there. Palaging episode 1 podcast. With Princess and Tensyong. Welcome to our another episode. Anong chika? Meron ako chika pala. Di ba sumabog nga yung aircon ko na 6 years na? Kasi nga 6 years na ako dito sa condo, di ba? So sumabog siya. So sa loob ng 6 years, once lang naman yun napalinisan. So nung unang nalinisan yun, sobrang lupa talaga, friend. Ang daming lupa. Hindi ko nang pala alam na talagang every 6 months pala ang palinis ng aircon. Malay ko ba dyan? Tsaka sobrang hassle kasi talaga ng palinis ng aircon. So meron talaga, yun yung reason ko talaga. So ang nangyari, after 6 years, give up na talaga siya, te. Pero ang kuryente ko naman nun, umaabot talaga ng mga 250 per day talaga, te. 230, ganyan. 230, 200. Sa aircon pa lang yun, ha. Hindi pa ako naluluto nun. So, ito na nga, gumib up na siya after 6 years. So, alam naman natin na pag mga aircon, di ba, parang tumatagal siya, pwedeng repair, service. Just so happen sa akin talaga, once lang yun napaservice dahil pinalinisan. So umano siya, biglang namatay. So, ako naman, Google ako, air cooling services near me, ganun. So, meron ako nakikita dito sa Pasig, pinapunta ko dito. Tinanggal ni bakla, dalawa sila, tinanggal nila, nilinis and everything. Tapos, inano kung anong sira. So, kinabitan ng bagong capacitor, sumabog yung capacitor. Buti hindi ako siningil. So, nung tiningnan na sira na yung motor fan sa loob, tapos yung mga thermostat, ganun. So, pwede naman, bibili sila sa mga supplier nila ng mga spare part para pag tagpi-tagpiin talaga no? So, kaso nga lang, siguro mga nasa 7,000, 10,000, ganyan. Pero wala siyang assurance kung gaano siya katagal kasi mga ibang parts luma na din na mga gumagana pa. So, parang alam mo yon, yung parang ipaparepair mo siya, mag-risk ka ng gritong price, pero masisira talaga siya in the long run. Parang gano'n, kasi nga 6 years na naman talaga. Tagal na rin naman sa akin yung nagsiservice. So, parang sabi niya, hindi na to kaya, sir, ganyan. So, nireport niya sa boss niya, ganyan, kasi nga, iba yung quote ng pricing ng repair, cleaning. Wala nang TCL. Oo, yung TCL na brand na libre. Provided nung Ano ba? Hindi na goon? Ano siya, friend? Para siyang nag-on, tas namamatay. Tapos meron matagal na hindi nag-on. So, binunot ko, pero sabi ko, sinaksak ulit. Hindi talaga. Tapos mga after friends, nag-on, tumunog eh. Tapos hindi siya bumubuga na malamig. Pero, siyempre, yung consumption ng, Parang naka-exhaust fan. Parang ganon. Pero wala talagang in-exhaust din. So, parang tumutunog lang siya, ganon. So, ang ending nun, paparating na kasi si Bagyo, di ba? May mga paulan-ulan ng kineme nun. Ilang taon na yan? 6 6 years? years. Yeah, 6 years. 6 years na ba? 7 na nga yata eh. 6.5. Di ba tinanggal? So, sabi niya, ibabalik na lang muna natin to, sir. Para matakpan natin. Kasi butas to eh. So, sabi ko, parang it doesn't make sense. Parang ibabalik, sira naman. So, hindi na ako makahinga. Parang ganon. Tapos, the other reason is, paparating na rin yung bagyo. Pag hinayaan kong bukas, papasok yung tubig. Kasi nga, bukas yung provision, butas. So, ang ending, friend, sabi ko, para hindi na masayang yung, job order. Sabi ko, samahan nyo ako. Punta tayong mall, mega mall. Hanap tayo ng mga inverter. Kasi dati meron akong kapitbahay na nag-recommend sa akin na, yung ano ba yung brand na yun? LG na 0.85 horsepower na 23,000, ganyan. Smart, alam mo yung Hey Google, ganyan, yung voice command. So, sabi ko, sige, go, kasi para i-connect ko, kasi smart home naman ako. So, ang ginawa, punta kami doon, kaso ang malasan sa 23,000. Inverter din yon. Inverter, mas mura siya. Energy. Ang nangyari, friend, walang supply. Ano bang meron? Yung kasunod na nun, siya? Carrier, ganon. Yun yung brand. 0.5? 0.75. 0.7 yan, ganyan. 0.75. Energy efficient din siya. Inverter. So, may bago ka ng aircon. May bago aircon. Kaso nga lang, 33,000, friend. Alam mo yung, imbis yung baon ko papuntang Bali, mahal. Alam mo yung, installment, parang 6 months to pay, ganun, parang 5,000 every month.
kinredit card ko. So yung credit card ko, alam mo naman, max out. Pinagtagpi-tagpi ko para lang umabot yung 33,000. Alam mo yung hirap na hirap sa sarili para lang makababuo yung 33,000. Parang, sige, dyan, 1.5. O sige, dito sa kabila, 20. Parang mga ganun para lang mabuo. Parang sabi ko, kawawang-kawawa ko sa sarili ko. Kasi hindi ko rin naman monitor yung balance ko. Kasi nga, wala akong login sa mga ibang online banking account. So, hindi ko alam kung magkano yung ipapatry. Parang hanggat sa, ay, sir, insufficient fund. Parang ganun. Hiyang-hiya ako sa sarili ko. Parang, kasi kailangan ko talagang i-push kasi hindi na naman ako makahinga dito, friend, kasi walang ventilation dito, di ba? Yun lang. So, meron, 33,000 divided by 6 months, parang 5,000 per month. Parang, na rin naman, yun na, max out nga lang talaga yung credit card ko. Tapos, kinabit, dumating na yung bagyo, kaya rin na. At ang maganda, friend, siya, yung dating 200 to 250 na bill ko, 80 pesos na lang per day. Actually, 90 to 100 kapag nagsasaing ako, nag-induction cooker ako. 24 hours na kuryente na yun. So, papatak lang talaga ng 80 pesos per 24 hours yung, na naka-open yung aircon. So, tipid talaga siya. Tipid siya. Talaga? Kaysa doon sa una talaga, kasi una talaga, mulubi talaga ako, Parang 3.5 every cut-off yung kuryente load ko. So, luging-lugi, parang nasa 7,000 yung monthly ko. Minsan, pinapatay ko pa yun, ha? Ganon siya. Hindi siya inverter that time, eh. Ngayon, inverter na siya. So, 80 pesos per 24 hours. Ganyan, so parang papatak lang siya. Window type kasi dati. Window type naman kasi talaga. Window. Oo, kasi wala namang split type kasi wala naman akong balkonahe eh. So walang machine. Ano bang Yung split. Ano bang ibang kind aside from inverter? Inverter, tsaka yung luma ko. Na tuloy-tuloy lang na bumubuga. Ano tawag doon yun? Hindi ko nga alam eh. Traditional? Ganon? Ano bang tawag sa ganon? Traditional. Kasi mura lang yun, friend. Yan yung mga talagang mga... May inverter na na... Parang ref window din. type, tama ba? Merong inverter na window type, ganyan. Oo. Ang window... ito nga, sa akin, inverter window type. Kasi window siya naka-window eh. Yung split type, yung aircon ay nasa loob, tapos naka-split yung machine nasa labas. Yung buong buga eh. Wala naman akong balkonahe para doon ilagay yung machine. So, window lang talaga kasi provided naman naka-window. So yun yung window iniiwasan ko dahil nga papasok yung tubig kapag walang isasalang na aircon. So napilitan akong bumili. Tapos eto pa sabi ko, shit, 80 pesos na lang per day yung aircon ko, 3-4 hours ako naka-aircon. Okay na, ang malas-malas, friend. Eto na nga, 70-30 na yung work from home. So yung work from home is parang parang halos every week, parang 3 times kami nasa office. So, parang sabi ko, mahal pamasahe. Ang pamasahe ko balikan, nasa 300. Angkas. So, sabi ko, sayang. Kasi nga, diba, kung kailan ako bumili ng aircon, tsaka ako naman hindi siya magagamit. Well, anyway, may 2 days pa naman na naka-work from home ako. The rest, is history. The rest is history. Parang gano'n. Ganyan. So, ayun. Yun yung Tapos, ito na nga, nag-vertigo ako. So, biglang umikot yung mundo ko nitong weekend lang. Dapat nga, mag-live ako ng ML sa Facebook Gaming. Actually, nag-live ako, ganun. In the middle of live, umikot yung paningin ko. Hindi ko alam kung paano patayin yung mga gadget kasi baka mamaya nagsuka-suka ako, naka-live, nagsuka-suka ako. Pinatay ko na lang yung switch para mamatay. Kasi nga, nahilo ko in the middle of live stream. Tapos, ikot na siya, friend. Mga siguro 24 hours akong nahilo. Nakahiga ako. Tapos, kung nakapikit ka, saka naman malakas talaga yung sabog ng ikot ng mundo talaga. Pag hilo, tapos nasusuka ako, ganun. Tapos, nitong Lunes, nung naka-stable na ako, pumunta ako ng hospital, nagpa-emergency room ako dito sa VRP Hospital. Merong isang line item na ginawa sila sa akin na hindi covered ng MaxiCare. So, emergency expenses na naman. Sabi ko, buti na lang, mayroong natirang 1.8 sa credit card ko. Wala na talaga. Walang baon pang bali nito talaga, promise. Ang flight ko pa naman ay ngayong November 11. Tapos sahod ko pa ay nasa November 15. So, parang, iiwanan ko dito sa magbabantay ng aso. Parang ganun. Wala pang sahod. Well, anyway, malapit na rin naman ang, kapirahan natin sa 13-month pay na hindi pa nga natanggap, ka-budget na para sa mga utang. Ikaw na naman ganap mo? Same. Same, anong tawag dyan? Tuturo ka. Yung kuryente namin doble, dati 2K. Ngayon 4K. Bakit? Buti nga ikaw,
bumaba. Bumaba. Pero tumaas naman yung expense ko sa pamasahe dahil nga pinabalik kami sa office eh. So wala rin, ganun din. Sayang nga yung aircon sa hindi na Offset. Ganun. offset. Deficit pa nga eh. Deficit pa nga kasi nga magkano ang pamasahe ng angkas ngayon? Papunta 120, pauwi 120. So let's say pag nag-surge taas ng bidding, so pagpulagay natin 300 balikan. O Mag-jeep 300. ka na lang kasi. Diyos ko naman. Bakla, friend! Misi ka na maaga. Tang ina, time is money. Sa tingin mo yung time na Ewan ko sa'yo, ang tamad mo. Hindi, no, I mean, Time is money. Tamad mo lang eh. no, time is money kasi yung 1 hour na yun, magpipila ka, 1 hour, 30 minutes sa Kung nandyan MRT. ako nakatira, Diyos ko, lalakarin ko lang yan mula dyan hanggang Show Boulevard. Guadalupe. Siya, Boulevard. Yung Guadalupe. Tang inang layo, te. Sana hindi ka hinika. Pagdating ng trabaho mo, pawis-pawis ka na. Hindi yun malayo. Ano ka ba? Dalawang Kasi nga station. you're lazy. Masasabi mo lazy. yan, masasabi mo lang yan dahil nga, nandyan ka, nakahiga ka lang dyan sa probinsya. Pero ito, fast-pacing ka, pwedeng lalakad-lakad, yung lakad mo. Hello, nilalakad ko yan, oh. Oh, how Yung long? sa Taguig pa ako nakatira. Mga 15 minutes. Nilalakad ganun? ko yan. 20? Bababa ako sa Guadalupe. Lalakarin ko yan tulay na yan hanggang sa kondo mo. Sa bagay, ako kasi nilalakad ko rin yan dati nung walang tipid-tipid pa eh. Oh. Yung mga ganun. Pero hindi na siya worth it sa time, sa pagod eh. Eh, paano mo? Vertigo ako na gitna sa EDSA, yung sino kakapit, saan ako kakapit, sa poste, gano'n. Eh, isip ko gano'n. Ganun pa rin ba? Marami pa rin tao sa Manila? Mga sakayan ng jeep? Ganyan. Sobrang parang nang Ganun walang pa rin? ano eh. Parang walang COVID na. Ganong senaryo. Tsaka, ewan ko lang kung meron bang mandated na hindi na pwedeng mag-mask? Or optional, parang ganon. Kasi sa amin sa condo dito, pag dyan sa mga open area, pwede nang hindi ka nakamask. Pero pag-transact ka sa mga opisina, admin office, IT office, ganyan, magmamask ka. Pero, nakakahiya rin kasi sa elevator hindi ka nakamask. Parang na siya, part na siya ng routine ng mga tao na nakamask. Kasi parang, instead na maghilamos ka, magmask ka na lang. Parang gano'n, instead matoothbrush ka, magmask ka na lang. Gano'n, well, ako yun ha, ako. Parang gano'n, parang, sa office, gano'n, nakamask din naman sa office, pero, wala pa naman yatang memo. Meron na bang memo na pwede na hindi magmask? Sa inyo talaga, wala na talagang, wala probinsya walang mask. Meron, oo. Hindi na required ang mask. Hmm? Pati sa indoor, except kung unvaccinated sa mga special occasions. Sige, anong favorite K-drama mo? Wala. Ghost Doctor na naman. Hindi, alam kong hindi ka nanonood ng K-drama, pero matagal na kasi yung, di ba, yung generation ng mga K-drama. Iba-ibang generasyon Oo, na eh. siguro hindi siya, ba siya At sa I'm drama ba siya? sure kahit isa may napanood ka. Squid Game, ganyan, Squid Game lang naman ang tumatak sa akin. Squid Game? Talaga? Oo, yun. The rest kasi parang, yung langit ka, lupa, ako, parang gano'n. Pero, hindi, Ano yun? Sandali. Yun. Ano yan? Endless Love? Endless Love. Yung may cancer, yun ba yun? Yung may cancer, si Cholo, ganyan. Hindi ko kasi napanood yun eh. Yun, Kasi mga- Channel 7 yun eh. Yung langit ka, lupa, ako sa GMA yun eh. Yun, mga dubbing Endless pa. Love. Yeah, Endless Love, ganyan. Siguro yun lang yung tumatak sa akin. Meron kasi, hindi lang siguro ako big fan ng Korean. Siguro matutuwa sa akin si Jinggoy. Si Jinggoy Estrada. Tsaka si Ruben Padilla dahil nga Korean nga talaga yung inaano nila, yung mga Korean products and entertainment industries kinukonsume natin. Hindi ako nanonood ng Squid Game, ganyan, kasi nasa Netflix. At saka maganda ang di ba? Squid Game. Ikaw ba, bakit? Oo naman, paborito natin yan, di ba? Hoy, pag nakatatlong ako noon, Green ikot. light. Nakatatlong ako noon. Rewatch? Tatlong rewatch o dalawang rewatch? Tatlo, tas yung isa hindi ko na tinapos. Kasi parang, dumating na yung Bling Empire. Di ba, Asian din yung Bling Empire. So, Hindi ko alam yun. Bling Empire is Nanonood kasi ako ng YouTube, tapos may nakita akong ad ng Amazon Prime Video. Mm.
Tapos nakita ko si Haji Won. Si Haji Won, nasa ano siya, Memories of Bali. Eh, Oo. paborito ko yun. Yung dating-dating ano pa ha. Ewan ko kung familiar ka doon, Memories of Bali. Tapos narealize ko, wala pala akong napanood sa kanya aside from Memories of Bali. Paborito ko siyang actress, tapos wala pala akong ano, na hindi ko pala siya nasubaybayan talaga. Ang dami niya kasing mga ano eh, alam ko marami siyang drama eh. Siya rin yung sa, ano ba yun, Empress Kiba. Kung ko siya yung Empress, tapos meron pa siyang isang historical, tapos may modern, may sikat din na modern drama, tapos may mga movies. Hindi ko siya nasubaybayan kako, sabi ko. Ah, sayang. Di na kasi ako maano eh, palanood ngayon ng mga ano, ng mga streaming, Pero, Netflix or anything. balak mo subscribe ng Prime Video, Amazon? Hindi naman, na-nostalgia lang ako. Ah, Sabi ko, okay. childhood ko to eh. Hindi naman childhood, first year college, ganyan. Pero, speaking of K-drama, sa K-pop music naman tayo, ano yung pinaka-ano mo talaga? Siyempre, BTS. Iba-iba naman eh. EXO. Nagustuhan ko yung BTS ng una, tapos naging EXO. Fan ako. Ngayon, hindi na ako nakikinig ng Korean eh, ng K-pop. Pero yung mga friends ko online, yung isang friend ko, Enhypen yung gusto nila. Sino, sino, Hindi ko sino? alam Sino kung... yun? Ewan ko, i-check mo kung maganda. I mean, Enhypen yung ano, sino yung... yung sino yung friend na yun? Kilala ko ba ito? Wala mga language learners na ano. May mga Ah, friends ako na mga language learners online. Di ba may mga ano, may mga kinukwento ko sa'yo na ano, na minsan tinatanong ko sa'yo, oh, di ba yung ano, daog sa ganito, sa ganyan? Di ba ganito yung meaning? Sa Bicol, iba yung ano, kasi yung magano, di ba kasi may nakilala ko, tapos kinuwento sa akin yung ganito, ganyan. saan mo naman Sila nakilala yan? yon Sa, online. no, I mean, yeah, I know it's online, but ano yun, Sa, sa Omegle, ganun? Grinder? sa Tandem app. Ano yan, parang more on Language language learning, learning app. language exchange app. Pero, Oo. domestic, lang, Filipino yung Na-addict ako ngayon doon eh. Ha? domestic yung ano mo. Hindi, may mga ano sila, voice rooms. Kasi ganito yun eh. Di ba alam mo yun, siguro meron din sa Kumu noon. Kasi may nagsabi sa akin meron na sa Kumu Group, noon eh. parang ganun. Sa Kumu, oo, yung group na parang magkukwentuhan, Oo, parang ganyan. up to Pero 9. voice lang ah. Oh, voice. Up to 9 yata. Up to 9 pwede. Para Oo. siyang it's a podcast. Oo. Like what we're Para doing siyang sa today. Twitter Space. Oh, yeah, sa Sabi Twitter ka sa Twitter Space. Space. Sa Yan. Twitter Space kasi unlimited yata ang pwedeng mag-join doon. Just like what we are Oo. doing, dalawa lang tayo, ganyan. Sa Kumu, parang up to 9 voice. So, meron din ganyan doon, tandem. Pero doon walang video, as in voice Voice lang. lang. Pati kahit dalawa lang Oo. kayo, wala as in pure voice lang. Pure voice lang yun. Ang tawag, oo. Pagandahan lang ng Sa mga boses. language exchange apps like HelloTalk, meron nun. Sa HelloTalk kasi may live stream, saka may voice rooms. Doon naman sa Tandem, kung saan maraming Pilipino, ang tawag doon sa voice rooms ay party. So, kada Okay. language, may party, Spanish party, Portuguese party, Chinese party. So, ang inaaral ko kasi is Mandarin Chinese. Masyado pang advanced yung conversation nila para sa napaka-beginner level ko. So, Pero nagigets so mo. karamihan talaga, ha? Nagigets mo. Hindi pa syempre. Pero pag meron talagang minsan naman may nagtuturo ng beginner eh, ganyan. Kasi minsan may mga Amerikano na turuan nyo nga ako, or kahit hindi Amerikano, minsan may mga Malaysian ako nakikita na, can you teach me, ganyan-ganyan. Tapos at yan, nakaka-relate ako kasi beginner pa ako, ganyan-ganyan. Tapos, beginner lang yung usapan ng ganun. Eh, pag mga puro native, level Chinese, nag-uusap, Oo, ang bilis. edi, nga. So, kadalasan ganun. So, doon kami sa Tagalog party nagkukwentuhan, ganyan. Tapos may parang rin may barkada, ganun. Grabe, no? Parang Oo. nag-evolve na talaga ngayon recently yung the traditional conversation or way of conversation. Yung the socialization na you have to set up a date, go outside, dress up para makipag-meet and to have a conversation.
Ngayon talaga sa ano, no, kahit sa cellphone ba, ang bilis. Like, well, ewan ko, may kaibahan ba? Alam mo, yung mga estudyante kong Japanese, meron silang ano, hindi ko alam iba kasi yung culture ng Japanese siguro eh. Kasi maano sila eh, they Ma-socialize. read, hindi, they read talaga beyond the lines eh. Between, beyond, diagonal, hexagonal, the lines. Ganun sila. So, hindi sila kasi parang, ano eh, alam mo yon yung direct to the point, tapos yung kung harsh, kung ano. Hindi sila ganun eh. Okay. Ano sila, parang they speak very concise, Oo. short pa nga, kung short eh. Tapos pakiramdaman eh. Totoo? You have to read kung ano eh, Ah! kung ano ba, you have to read kung ano yung sinabi niya at kung hindi niya sinabi. Yung mga ganon. Yung, kung ano ba, Ang galit hirap, ba siya, may na-offend ba siya. communication Parang barrier. ganon eh. So, pag tinatanong ko yung mga ano, pag ang usapan namin ng mga estudyante kong Japanese, kung, do you like working from home? Sabi ko ganon. So, ang Oo, tanong oo, ko. oo, oo. So, ang madalas sa kanilang sagot nila, nagugulat ako. Mas prefer daw nila yung ano, yung Office. face to face. Oo, Sabi ko, dahil sa meeting daw, ganyan-ganyan. oo. Kasi, mas maganda raw yung communication. Kasi nga Ako naman, takang-taka, Oo, oo, oo. oo, oo. Takang-taka. Tapos, Ano naman pinagkaiba ng ng video conference sa face-to-face, pag oo, oo. nag-meeting Oo, ka, oo, oo. sa isip-isip ko. So, na-realize ko, after checking with some Japanese students na, ganun nga, sa Japan, na So, consistent yung answer nila pakiramdaman, na ganun gusto nilang karamihan, face to face. halos lahat talaga face to face. So, isa yun sa mga sa mga na nagulat ako sa Japanese. Pero to answer your question, kung may kinaibahan ba ang communication face to face or online, um depende yan. As I said sa Japanese, importante talaga sila sa kanilang face to face. Pero sa atin, for example, tayong mga Pinoy, halos wala eh. Kasi we're very expressive eh. Al- Tulad ngayon, kausap kita. Pero sumisigaw na Parang, ako. oo, parang ano eh, parang nasa Parang, harap lang oo, talaga kita eh. totoo, totoo. Oo. Although, ako, mapanakit kasi ako pag Pag siguro, tumatawa, tas sabay tawa, pag sabay tumatawa hampas. ganyan, sabay hampas ganyan, siguro yun yung Yung lacking, minor na kulang, di ba? totoo. Tsaka, So, syempre yung yung kain. So, friend, order nga tayo. Wala yun. Yung mga, order tayo kasi kakakuda natin ito, nakagutom na tayo. So, oo, pa-deliver. oo. Mga ganong, nakakamiss yung mga ganon, yung mga ganon yung lacking. Ano pa ba? Yung iyaka. Pwede naman iyakan Yes, sa oo. video. Pwede naman yan. Emotional. I mean, ganun siguro talaga sa Filipino kasi we're very expressive even Exactly. virtually. Just to give you, doon sa tandem nga, may mga party-party, ganyan. Sa mga English, kasi pwede ka namang mag-check ng kung anong pinag-uusapan sa English. Kaya kasi maraming English learners naman talaga buong mundo. Oo, oo, oo. So, mga ano lang sila, talagang discussion, kung anong topics. Very business. Pero sa Tagalog party talaga, More as on, in may oo, community talaga na oo. as in, kasi nag-tandem ako this October, first week of October hanggang ngayon. Tapos, dumating na sa point na nagkaroon kami ng open forum. Gano'n Ay! na kung, Putang ina. na, Eh di parang alam mo tayo, Bible sharing ba ito? Parang gano'n. hindi, oo, kung ano yung, kasi may nagtanong, kasi syempre, nag-iisip ng topic, ganyan. Tapos may nagtanong, what can you say to each and every one of here, ganyan. Tapos, siya nag-start, ganyan. Yung mga, sabi niya, mga pabebe, yung mga Oo, oo. yung mga, he's so funny, ganyan, I mean, ano sila, kung ano yung impression nila sa ganyan. Pero kung ano yung impression, sa kung ano yung pero nasa isip boses lang nila, to ganyan. ha, boses lang to. Wala pa yung mukha nito. Oo, syempre. Nakikita mo yung profile picture, syempre, yun lang. But Hanggang dun it's not lang. moving, pero bosisan lang Oo. talaga, oo. Oo. Tapos, Pero yung iba nga, syempre, naka-face mask yung profile picture nila or cartoon yung face. Pero maraming, yung actual face talaga, tulad yung picture ko, actual face ko talaga.
Well, anyway, kasi may idea ka na kung paano, what I mean to say is, ganun talaga yung pag Pilipino talagang may closeness tapos may yun nga, it's just a language exchange app. Hindi naman siya talaga yung tipong organisasyon na sinalihan mo. It's just Oo. an app. Pero dun sa Tagalog party, it's really like a community. Tapos, puro pabebe nga yung sagot niya. Ako naman, sabi ko, ay, ba't ganyan? Mga ganun yung mga pinagsasabi mo. Ako, dapat mga negative, ganyan. Ako talaga, nung turn ko na, puro negative yung mga pinagsasabi ko. So, pinagsasabi ko dito. Ikaw, yung mga issues na mga in the past issues na ginawa nila, binring up ko talaga yon. So, kung ano yung, the way they talk, na parang insensitive, ganyan, binibring up ko yung ganyan. Pero, hindi naman puro negative. After yung negative, meron naman akong bawing positive, ganyan. So, hindi naman, pero, grabe yun, what I mean is, dun sa app na yon, talagang pag Walang Pilipino, pinag-iba, iba, walang oo, ibang-iba, talagang we're really close talaga. Kahit ganyan, simpleng ganyan lang, na walang hindi At nakikita saka ang meron mukha. tayong isang something na pinagkakasunduan. For example, there's a viral video and then it's all about Marites Chismis na napagkakasunduan siya. Though hindi naman buong bansa, meron naman talagang divided naman talaga tayo. Pero at least meron nakapagkasunduan, tapos yung kabilang party na pagkasunduan nila yun. Parang hindi siya, alam mo yung meron talagang something na parang merong common grounds. Like for example, sabi, Oo. parang pag sinabing Facebook, alam mo talagang majority na nasa, alam mo yung may cellphone, may Facebook talaga yan, hindi ba? Parang ganun. Parang merong common grounds, no? Parang ganun. Walang masyadong left behind. I am not being too positive, but pero pagdating lang sa communication ha, kasi when it comes to when it comes to wealth, meron talaga na left behind sa atin. Pero when it comes to communication, parang alam mo yun, parang siguro yung mga introvert na lang siguro ang hindi makapagsabayan, pero parang ang daming kuda natin, no? Pag halimbawa, inuman, ganyan, parang ang dami nating, alam mo yun, parang ang dami kang ikukuda pag siguro talkative talaga siguro Exactly, tayo. maraming ganyan, maraming opinion, ganyan sa Filipino party sa tandem nga. Pero yun because of that lang ba? Dahil marami tayong parang Or, topic na pag-uusapan or hindi eh, kasi ang kasi topic is everywhere. Every country has a topic. kaya nga Even international. kasi Even international, if you compare nakakapagkuda tayo eh. Like, pakialam ba natin kung merong stampede sa Korea, but we get involved ourselves na parang, oh my God, parang meron tayong point of view, talagang, alam mo yun, meron talaga, oo. tas, alam mo yun, merong ganong karakteristik yung Pilipino na, Hindi lang siya about sa topic na pinag-uusapan eh. When you meet kapwa Pilipino, parang may ka kagad eh, may parang hinila mo talaga siya sa mo eh, sa space mo eh. Nagigets mo ako? Hinila mo kagad siya sa private space mo oo, na oo, oo, minsan, it's not like that sa ibang culture, alam ba, yung Japanese talking to Japanese. Matagal yun ba? I don't think na maghihilahan, sasakop talaga sila into a private space na pag-usapan nila heavily agad-agad at first oo, meet oo, oo, kung oo, oo. kung ano yung kung Minsan kasi, na-depress sila. minsan kasi, The tendency, 'di ba, kahit ikaw na meet kita for the first time, baka makwento ko pa nga sa na na I got depressed, ganyan at first meet lang eh. Ganun ka parang kahigop, ka magnetize sa communication. into your own private space kapag kapwa Pilipino. Pero pag American to American, Japanese sa Japanese, ibang Well, muna sila. American, they are into small talks, but not deep dive talaga. Yung tipong, Oo, pati oo. financial status mo, kikwento mo on the first date or first conversation. Like, nakwento mo na, ay, ang dami ko ng utang. Parang gano'n. Ay, alam mo yun, meron kasing ganun yung Pilipino, nasa inuman pa lang, nakwento lang niya na 10 na yung kabit niya. Merong ganung, oo nga no, ngayon ko lang na-realize talaga. 'Di ba? Pero oo. Ano kayang tawag doon, official term doon sa English? Kasi tayo lang yung nag-aano eh. Tayo lang nag-explain ng sarili natin eh. Pero feeling ko meron yung term sa siguro communication or socialization
field, meron siguro yung specific term kung anong klase yung behavior nating mga Pilipino. Pero, I don't know, do you think it's a positive thing? Or, Communication well, wise, well, on a positive note, we can actually hold longer time in a conversation. Parang walang boring, ganon. 'Di ba? Parang walang boring. Masaya yung ganon. Pero, when it comes to privacy invasion, sharing, to the point nga, hindi na nga lang sarili mo yung sinishare, yung kwento pa ng ibang sinishare mo eh. 'Di ba? Kaya nga sa atin lang yata merong oo, marites na concept, 'di ba? Yung chismis, gossip. oo, Sa ano kasi, ganun eh, pag, halimbawa, at the first meet, and then, nag-vibe kayo, yung energy nyo, batuhan kayo ng energy, and then, nakwento mo na yung buhay mo, yung financial, yung wealth mo, nakwento mo na sa kanya, tapos ikaw din, nakwento mo na sa akin. And then, out of sudden, wala na kayong topic, so ang mangyayari niyan, kukuha tayo ng ibang buhay. So, kaya siguro, oo. kukuha tayo ng topic sa kapitbahay, sa kabit sa kabila, sa ganun, parang, uy, akala mo, may kaibigan ako. Mga ganun eh. The normal, normal conversation sa isang, parang, you know what, ganyan din yung kaibigan ko, parang ganun. Merong tayong ganyan eh. Kaya siguro, yun, just chismis mo na, ganyan. Kaya siguro meron tayong, kasi talkative siguro talaga ang Pilipino. I'm not sure if it is part of culture talaga siya, or upbringing. Kasi meron din naman siguro talagang mga tahi, pero wala eh, majority. Meron siguro hindi ganun ka tindi yung conversation nila, mag-hold the conversation, pero meron at meron. Talaga makakapag-converse sila ng matagalan. Yung 1 hour na hindi nabuboring. Parang gano'n. Diyos ko, sa meeting pa nga lang eh. Alam mo yung mga Pero how about you? Given that na ganun ang ugali, behavior ng Pilipino in communicating, do you like it? I Do you think la... it's... Well, ako kasi personally kasi I'm talkative, so I like it. I like it. Oo. Imagine Yeah. sa kaibigan ko talaga na, nung nag-baller kami, sa kotse, kami lang, sa loob kami ng kotse, nagsisigawan kami to grab the attention and to parang get the spot dun sa story mo kasi the more malakas yung boses mo, the more kapakikinggan. Parang gano'n na, parang pwede ba dahan-dahan, 2 days pa tayo magsasama, girl. Parang ang ending, Oo. paus kaming tatlo kasi nga, bakit tayo nagsisigawan? Makukwento natin lahat ng buhay natin. Ganyan, pero ngayon, nag-aagawan tayo ng space para lang magkwento. Parang meron talagang ganun. Depende rin sa group of people. Well, anyway, subculture. Pag ito, LGBT, meron talaga silang topic. Ito, mga lasinggero. Ito, mga chismosa. Ito, mga corporate. Mga doktor. Meron, kahit anong subculture, meron talaga. Ganun siguro. Ganun talaga sa Pilipino. Filipino culture, tapos sa loob may mga subcultures. Hindi talaga nawawalan ng topic. Hindi talaga siya nawawalan, girl. Kaya nga, ang tagal. Oo. Kahit sa Senate, House of Senate, House of Representatives, din sa batasan, bago maipasa yung batas, ang daming usapan, ang daming meeting, ang daming balitaktakan. Kasi nga, in nature, normal tao, ang dami ng kudai, ang daming opinion, ang daming ganito, ang daming ganyan. Kahit sa meeting, yung normal corporate meeting, yung agenda mo is 30 minutes. Half of the 30 minutes, kamustahan. Di ba? That's one of my questions sa'yo, kung anong disadvantages ng ganong klaseng Hindi siya productive. behavior sa Pwede siyang hindi siya productive. If your goal talaga is to settle and to create a resolution during your conversation, Pero siya? actually dapat, nahihiwalay talaga natin kung ano yung professional at yung personal eh. Dapat, in a conversation, Oo. Hindi ko alam kung, hindi kasi ako familiar din sa mga hearing na yun sa ano eh. Sa kasi batas or sa nailapag mga... mo na yung point of view mo based doon sa experience mo, parang ganon. Kaya minsan nahila mo na yung experience mo na, ito kasi yung experience ko eh. Kahit like product presentation, marketing presentation, minsan mahaba siya. Ang daming kuda. Kahit sa mga makipag-deal ka, yung mga insurance agent, yung mga nagbibenta Bakit mahaba. parang may drama kasi. Oo, Ganun. may drama. Kailangan- I-relate yung buhay mo para makabenta. May plot, oo. Oo, Parang yan. sa ginagawa ng Jollibee, ganyan, di ba? Kailangan may drama para... Oo. Hilig kasi ng Pinoy sa maano mo sila, Emotionally triggered. mapapaluha mo sila, Oo, or totoo. may hugot, mga ganyan.
Ayun, iba-iba lang talaga yung kultura. Akala natin, ano tayo, parang normal tayo. Pero actually, we have so many things na so different from the rest of the world na it could be hindi naman talaga We actually. can actually easily adapt and emulate what are the others cultures doing. Pero meron talagang trademark. Ay Meron ako, talagang I cannot adapt sa ibang culture. meron Yung mga talagang culture na ayoko talaga. At I can't imagine, halimbawa, ay ayoko na magsalita kung anong klaseng culture. culture. Pero, pero may mga culture na hindi ko ma-imagine na, Tangina. halimbawa yung ano, hindi, sa US, ganyan-ganyan. Although ako, nagtrabaho ako sa call center ng napakatagal, pero voice lang yun, calls. Tapos, yung isa naming katandem, nagtatrabaho siya sa Florida, at katrabaho niya, mga Amerikano. Sabi ko sa kanya, alam mo, girl, hindi ko naman ini-imagine sarili kong kakayanin po yan. Yung mga nakapalibot sa akin, White. puro Amerikano, ganyan-ganyan. Amerikano, white or black, or or any native, Mixed race. American talaga. Hindi ko ma-imagine kasi hindi ko siya favorite culture ang American eh. Oo. Parang hindi ko siya mag-gets kasi. I speak English because of the necessity. But hindi dahil idol ko yung culture nila. Oo. Oo. Because May, that's the means of ako, getting the income kaya mag-English galon. oo, ganyan. I don't know about you. Do you think totoo yung sinabi mo na you can adapt easily in I any can culture talaga? Yeah, if kung halimbawa ako gusto ko talaga yung culture na yun, kaya kong Oo. i-adapt siya. Kung hindi nga Kung hindi, kung ayaw mo. oo. Kung ayaw mo, Kung di mo sila gusto, it's hindi a mo sila will. gusto, the way, It's not a Huh? question of how you can easily adapt as a person, but it's the question of gusto mo ba talagang magmatuto or hindi. It's a different question kasi, friend. As a Filipino, parang ganun. Halimbawa ako, pupunta ako sa... it's a different question talaga kasi even you're not Filipino, it's applicable eh. Oo. Pag halimbawa, Even, ilagay ka doon sa gitna ng gubat, you can easily adapt ba or hindi? Kaya mo makipag-communicate sa mga ibon? definitely kung Mga kung ganon. capability ang pag-uusapan, ability, Flexible that's tayo, oo. definitely, as a human being, of course, you can do it. But the question is, iba-iba. As a Filipino, do you think na kaya ba talaga nating hindi sa ability sa sa'yo, lahat ba talaga ng culture Hindi. makaka-adapt Hindi kasi ka? meron akong culture na ayaw ko. Which is Oh, ayaw ko rin that's what I mean. Oh, it's not being racist, but meron talaga akong isang culture na hindi ko talaga rin hindi ko kaya ma-absorb. Hindi ko rin Oo. kaya ma-absorb. Hindi ko makuha yung sense. Exactly, May di mga ba? ganon, oo. What I mean to say is it's not yung pagiging Pilipino kasi ang taas ng ere ng Pilipino mga proud Pinoy, ganyan. Kala mo naman pagkagaling-galing ng mga na lahi ang Pilipino. 'Di ba? Hindi naman ang Pilipino kasi ikaw yan kasi nandyan ka kaya feeling mo ang galing-galing mo. Oo. Pero actually, marami tayong Behind tayo. traits, Oo. marami tayong behaviors, traits na Hindi ka proud. sobrang kakaiba. Oo. Oo. Sobrang kakaiba when comparing to other cultures, other Yung nationalities. sa akin, yung isang one of the cultures or behavior or beliefs or upbringing, what do you call that, kung ano man yan, yung pagiging resilient ng Filipino, I don't think it's like a good part of being a Filipino na resilient kasi niromanticize na siya to the point na pag nabagyo, pag nagutom, okay lang yan, resilient naman yan eh. Parang, nagkasakit, tiisin mo na lang, resilient ka naman eh. Every year naman may bagyo, kaya natin yan, resilient naman eh. To the point na hindi na natin na-value what we actually deserve as a human because we keep saying na we are resilient. Yun yung pinakayaw ko talaga. We deserve better. We deserve more. Dream high, live quality life that we deserve. As opposed to keep saying na, reminding ourselves, resilient naman tayo eh. Sige, magtrabaho tayo, magpabugbog tayo sa ibang bansa kasi resilient naman ang mga Filipino eh. Okay, the Filipino can actually survive in any part of the world because we are resilient eh. Parang, alam mo yun, to the point na naaabuso na siya, na hindi na natin nakukuha na ang resiliency is only being needed at certain point when needs arises. Hindi yung
kung saan-saan na lang, bumagyo, hindi na natin tulungan yan kasi nga resilient naman, normal naman sa kanila sa Marikina na binabaha eh. Papanalitihin na lang ba natin silang resilient? Pag bumaha, lumutang na lang kayo. Parang ganun ba? Hindi ba kayo pwede mag-come up ng plan na maganda that we deserve as a Filipino instead of, or just we keep reminding ourselves na, resilient. Yun yung ayaw ko. Nagigets ko yan yung point mo. Although, feeling ko naman yung behavior in terms of supporting yung mga nasalanta sa mga trahedya at sakuna, nandun pa rin naman talaga. Pero yung sa resiliency, yung I-dramatize natin, romanticize natin yung resiliency. feeling ko kasi may rin yan, may connect sa parang machismo, tama ba? Yung culture ng Pilipino na yung macho culture na Kasi daw, yung resilient kailangan tayo. tough ka. Based doon sa sa mga historical heroes natin na they're very resilient, mga ganon. Yung kailangan tough ka na hindi ka dapat mahina, ganyan. Parang ganun yung gusto mong sabihin eh. Parang ganun kinokonekta ko sa ganun eh. Halimbawa, hindi masyadong open pa sa karamihan yung depression. So, sa karamihan, ano lang yan. Ay, nerdy lang yan. Ano lang yan eh. Oo eh. Ganyan. Pero hindi nila alam, it's sa'yo, sobrang hirap na. Oo. Pero siguro sa ibang tao, resilient ka dapat. Oo, yung ganon. Oo, di ba? Which is parang, kinokonekta ko yan nga sa parang Being macho tough. culture Oo. ng Being Pilipino. aggressive. Oo. Matiisin, mga ganon. Kasi meron tayong bata pa lang tayo, tinuturuan na tayo, habang ang kumot ay maiksi. Ano yung salawikain na yun, friend? Matutong mamaluktot habang maiksi ang kumot. Oo. Which it's connected to being resilient na parang hanggang kailan? Tuwing bagyo na lang ba? Lulutang tayo? Or do you have any plan to live a better life and have a true 3-story na haligi para hindi ka na we deserve a haligi para hindi na maging lumutang every baha, parang ganon. Yung mga ganon. Siguro din because of the geographical location, because we keep getting like okay. tragedy. Siguro yung mga sinasabi ganon. mo about that resiliency, yung pagiging complacent ng mga Pilipino sa sarili sa state na lang nila. State yon, ganyan. Hindi- Tiis na lang oo. tayo? Asin muna tayo? Oo. O tiis muna tayo? Ganun ba? Alam mo, sabi ko, ayoko na nga na masyado may pinaglalaban eh. Ewan ko Na ba, punta podcast tayo eh. dito. Well, Sabi ko, gusto ko lang ano ba? Chikahan. Ilang minutes na lang. Yeah, that's it for today is our episode ng Palaging Episode 1 Podcast